Bahagya pa lang sumisilip ang araw sa mga kalye nang magsimulang mag-abang ang mga tao sa labas ng isang maliit na karinderya sa Manila. Naririnig ang sigawan ng mga tindero ng presyo ng kanilang paninda. May mga jeep na bumubusina sa malayo at humahalimuyak sa hangin ang amoy ng sinangag. Lahat ay nagmamadali, nakikipagtawaran at walang pakialam sa paligid kundi sa sarili nilang mga buhay. Pero sa gitna ng ingay na iyon, may isang lalaking tila hindi nakikita ng mundo. Isang taong grasa, punit-punit ang damit, maalikabok ang balat, at lubog ang mga mata sa sobrang pagod. Wala siyang dala kundi ang isang nanginginig na pag-asa na sana, kahit ngayon lang, may makakita sa kanya bilang isang tao. Mabagal ang kanyang mga hakbang, nag-aalangan, na tila bawat galaw ay nangangailangan ng lakas na wala na siya. Nilalagpasan lang siya ng mga tao na parang isang anino. Ang iba, diring-diri kong tumingin. Ang iba naman, bumubulong, isa na namang pulubi. Nagkalat na talaga sila ngayon. Hindi siya kumikibo. Masyado na siyang pagod para ipagtanggol ang sarili, masyadong gutom para makipagtalo, at masyadong durog para magreklamo. At biglang napadpad ang kanyang paningin sa isang lalaking tahimik na nakatayo malapit sa isang stall. Isang lalaking nakasuot lang ng simpleng t-shirt, walang mamahaling relo, walang sapatos na magarbo, at walang mga bodyguard sa paligid. Bakas lang ang kalmado sa mukha at postura ng disiplina. Kapangyarihang nakatago sa likod ng kababaang loob. Si Manny Pacquiao pala iyon. Pero hindi siya agad nakilala ng pulubi. Para sa kanya, hindi ito isang boxing champion, isang senador, o isang global icon. Isa lang itong tao na mukhang madaling lapitan, isang taong tila hindi nang husga. Lumapit siya, nilunok ang kanyang takot. Pinapanood sila ng mga tao, ang iba ay natutuwa, ang iba naman ay nalilito. Nanginig ang boses ng pulubi habang bumubulong, "Sir, baka po pwede niyo akong mabigyan ng pagkain." Natahimik ang lahat. Sandaling tumigil ang mundo sa kalyeng iyon. Huminto sa pagsigaw ang mga tindero. Isang driver ng tricycle ang napaistay sa pag-inom ng kape. Pati ang jeep na kanina pabusina ng busina ay tila tumahimik sa pandinig ng lalaki. Lahat ng mata ay nakatuon kay Manny. Nagsimula agad ang mga bulungan. Bakit niya kinakausap yan? Alam ba niya kung sino ang nilalapitan niya? Dapat sa iba na lang siya nagtanong. Huwag sa kanya. Nag-aaksaya lang siya ng oras. Hindi siya papansinin ni Manny. Napayuko ang pulubi, inihahanda na ang sarili sa pagtaboy. Kabisado na niya ang tonong iyon. Kabisado na niya ang ganoong katahimikan. Ilang taon na niya itong nararanasan. Isang lalaki sa karamihan ang tumawa sabay iling. Kahit kanino na lang talaga namamalimos ang mga tungayon. Tingnan mo siya. Siguradong itataboy lang yan. Isang babae naman ang nagkunot noo. Bakit ba siya lumalapit sa mga mabubuting tao? Pumunta na lang siya sa charity center. Napabuntong hininga ang pulubi. Pasensya na po. Hindi na sana ako nagtanong. Pero hindi gumalaw si Manny. Hindi nagsalita. Hindi tumalikod. Tinitigan lang niya ang lalaki, tinitigan sa paraang matagal nang hindi ginagawa ng kahit sino sa kanya. Nakita niya ang gutom, ang hiya, ang takot at ang pagod. Nakita niya ang isang tao, hindi isang perwisyo. Muling bumulong ang pulubi, mas mahina na ang boses sa pagkakataong ito. Hindi pa po ako kumakain simula kahapon. Kahit ano lang po, kahit yung mga tira-tira na lang. Ang kanyang mga salita ay tila isang kandilang pilit na hindi namamatay sa gitna ng hangin. At doon na inasahan ng mga tao na aalis na si Manny dahil iyon naman ang nakasanayan nila. Ang mga makapangyarihan na binabaliwala ang mga mahihina, ang mga mapapalad na dinadaanan lang ang mga naghihikahos, ang mundong masyadong mabilis para mapansin ang gutom ng iba. Pero sa wakas, nagsalita si Manny Pacquiao. Ang kanyang boses ay kalmado, malumanay, pero sapat ang lakas para patahimikin ang buong bangketa. Ano ang pangalan mo? Natigilan ang mga tao. Napatingala ang pulubi, nalilito. Wala po kasing nagtatanong yan sa akin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Manny, pero sabi niya, ngayong araw, may magtatanong. Ilang tao sa paligid ang napapikit sa gulat. Bakit niya kinakausap ng ganyan yan? Seryoso ba siya? Bakit hindi na lang siya umalis? Humakbang si Manny pasulong, hindi pa urong, at agad nagbago ang enerhiya sa kalye.
Pero ang susunod niyang ginawa, ang susunod niyang sinabi, at kung paano niya sinagot ang simpleng tanong na iyon, yayanig sa lahat ng nakasaksi. Patatahimikin nito ang bawat bulong. Bibigyan nito ng bagong kahulugan ang tunay na kabutihan. At gagawin nitong isang aral ang sandali ng gutom na hinding-hindi malilimutan ng mundo. Ang tahimik na tensyon sa bangketa, matapos tanungin ni Manny ang pangalan ng pulubi ay tila isang makapal na amog. Nakatayo lang ang mga tao, naghihintay sa susunod na mangyayari, hindi sigurado kung saksihan ba nila ang isang kabutihan o isang pagkadismaya, gaya ng marami ng nauna. Napalunok ang pulubi. Roberto po ang pangalan ko, bulong niya, na tila ang pagbanggit sa sariling pangalan ay isang kasalanang hindi niya dapat gawin. Tumango ng dahan-dahan si Manny, sa paraang ginagawa niya kapag pinag-aaralan ang kalaban sa ring, hindi para manghusga, kundi para umunawa. Roberto, pag-ulit niya ng malumanay, na tila binibigyang halaga ang pangalang iyon sa harap ng lahat. Sinubukan ng Manila na bumalik sa dati nitong ingay. Bumalik ang mga tindero sa pakikipagtalo sa presyo. Nagdaanan ang mga jeep na nag-iiwan ng itim na usok, pero ang atensyon ng lahat ay pabalik-balik pa rin sa dalawang lalaking nakatayo sa ilalim ng silong ng isang maliit na awning. Hindi pantay ang paghinga ni Roberto. Hindi siya sanay na kinakausap ng maayos. Madalas ay sinisigawan siya ng mga utos. Ang iba ay hinahagisan siya ng barya na parang asong gala. Ang iba naman ay nilalait siya dahil namamalimos malapit sa kanilang mga tindahan. At heto ang isang lalaking akala niya ay simpleng estranyo lang, disente, matatag, pero hindi ka panipaniwalang mabait. Tinitingnan siya na tila ba mahalaga siya. Tumingin si Manny sa malapit na karinderya. Maliit lang ang lugar, luma, may mga upuang bakal, at counter na medyo tabingi na sa katagalan. Amoy na amoy ang bawang sa kanin, nilagang itlog, at mainit na kape. Halika, sumama ka sa akin, sabi ni Manny. Maraming napasinghap sa karamihan. Ano? Isasama niya sa loob. Pero marumi siya. Hindi ba alam ni Manny na maraming nagvi-video? Siguradong magiging viral ito. Nag-alinlangan si Roberto, hawak-hawak ang lailayan ng kanyang damit sa kaba. Baka po makagulo lang ako, sir. Hindi po ako pinapapasok sa mga ganyang lugar. Hindi inalis ni Manny ang tingin sa kanya. Ngayong araw, papapasukin ka nila. May kung ano sa tono niya, matatag, kalmado, walang pag-aalinlangan, na nagpatahimik maging sa mga pinakamaingay na kritiko. Naunang maglakad si Manny at sinenyasan si Roberto na sumunod. Maliit at hindi sigurado ang bawat hakbang ng pulubi, natatakot na baka anumang oras ay may sumigaw sa kanya o kalagkarin siya palabas. Masakit ang kanyang tadyang dahil sa pagtulog sa malamig na bangketa. Nangangatog ang kanyang mga binti sa gutom. Pero naglakad siya. Lahat ng mata ay nakasunod sa kanila. Napatingin ang may-ari ng tindahan, bakas ang kalituhan sa mukha. "O Manny, magandang umaga," sabi niya habang nagpupunas ng kamay sa apron. Pagkatapos ay nakita niya si Roberto at dahan-dahang napalitan ng pag-aalinlangan ang kanyang mukha. Bago pa siya makapagsalita, matatag na sumagot si Manny. "Kasama ko siya." Napakurap ang may-ari, sabay tango agad. "Ah, opo naman, sir. Kahit ano pong kailangan nyo." Humila si Manny ng upuan at sinenyasan si Roberto na maupo muna. Isa pang gulat ang dumapo sa karamihan. Isang tanyag na kampiyon sa buong mundo, pinapaupo ang isang taong grasa bago ang kanyang sarili. Sa loob ng karinderya, mahinang umuugong ang aircon. Sumasalamin ang liwanag ng umaga sa lamisang bakal. Sumisilip ang mga tao sa bukas na pinto, nakataas ang mga cellphone, sari-sari ang reaksyon. May mga grupo ng kabataan na nagbubulungan, "Bro, si Manny Pacquiao ba talaga yan?" At pinapakain niya yung pulubi. Iba talaga ang taong to. Isang matandang babae ang napailing. Mabuti ang puso niya. Bihira na ang ganyan ngayon. Kabado ang mga mata ni Roberto. Nakaupo siyang tuwid na tila ba inaasahan niyang maihahablot sa kanya at itatapon siya palabas anumang saglit. Naupo si Manny sa harap niya at malumanay na nagtanong. "Kailan ka huling kumain?" Napayuko si Roberto. "Kahapon pa po ng umaga. Sinubukan ko pong kumuha ng mga tira-tira kagabi pero itinaboy ako ng guard." Napakuyom ang panga ni Manny, hindi dahil sa galit kay Roberto, kundi dahil sa lupit ng mundo. Hindi mo dapat kailangang makipaglaban para lang makakain.
Biglang lumapit ang may-ari. Ano po ang isisilbi ko, sir? Hindi na tumingin si Manny sa menu. Bigyan mo siya ng pinakamasarap na pagkain nyo at isang basong tubig muna. Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Sir, pakiusap po. Kahit kanin lang sapat na. Ayoko pong gumastos kayo ng malaki. Pero sumandal lang si Manny, kalmado gaya ng dati. Lahat ay deserves ang isang maayos na pagkain. Nagmadali ang may-ari papuntang kusina. Pinapanood sila ng mga tao sa labas na may halong lito at paghanga. Bakit niya ginagawa to? Si Manny Pacquiao na siya. Hindi na niya kailangang asikasuhin ang mga pulubi. Pero tingnan niyo siya. Itinatrato niya ito na parang tao. Para kay Roberto, parang panaginip ang lahat. Hindi siya sanay na tinatanong. Hindi siya sanay na pinapakinggan. Hindi siya sanay na pinapaupo sa mesa. Nagsimulang mangilid ang kanyang luha, pero mabilis niya itong pinunasan para walang makakita. Ipinatong ni Manny ang kanyang mga kamay sa mesa at nagtanong, Roberto, gaano ka nakatagal sa kalsada? Isang mabigat at masakit na buntong hininga ang binitawan ng pulubi. Matagal na po, masyado nang matagal. May trabaho po ako dati. May normal na buhay, pero nagkandaletse-letse ang lahat. Simula noon, wala na pong nakakakita sa akin. Tumango si Manny, nakikinig ng mabuti, hindi sumasabat, hindi nagmamadali at hindi nang husga. Ngayong araw, sabi ni Manny ng malumanay. May nakakakita sa iyo. Dumating ang pagkain, mainit, bagong luto, at mas masarap ang amoy kaysa sa anumang nakain ni Roberto sa loob ng maraming buwan. Pero hindi ito ginalaw ni Roberto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanikip ang kanyang lalamunan. Tiningnan niya si Manny nang may hindi makapaniwalang mukha. Bakit? Bakit niyo po ako tinutulungan, bulong niya. Hindi ngumiti si Manny. Hindi siya nagmayabang. Hindi siya nag-anunsyo ng kung ano. Sinabi lang niya, dahil ang gutom ay hindi nakakabawas sa pagiging tao mo, at ang kabutihan ay hindi nakakadagdag sa pagkatao ko. At sa sandaling iyon, na-realize ng mga tao ang isang bagay. Hindi ito charity. Hindi ito awa. Hindi ito para sa kamera o kasikatan. Ito ay respeto. Tunay at wagas. Nang mailapag ang plato sa harap ni Roberto, ang amoy pa lang nito ay tila nagpabagsak na sa kanyang katatagan. Mainit na kanin, pritong isda, isang maliit na mangkok ng sabaw, simpleng pagkain, pero para sa isang taong nagugutom, para itong isang piging para sa hari. Nanginig ang kanyang mga labi habang nakatitig dito, hindi makapaniwala na ang pagkaing ito ay para talaga sa kanya. Kumapit ang kanyang mga daliri sa gilid ng plato, hindi mapigilan ang panginginig, pero hindi pa rin siya kumakain. Nakatitig lang siya. Bahagyang yumuko si Manny pasulong. Sige na, sabi niya ng malumanay. Kumain ka na. Napalunok ng malalim si Roberto. Sir, ayoko pong isipin ng mga tao na nananamantala ako. Isang masakit na katahimikan ang sumunod. Ang mga salitang iyon ay hindi lang dahil sa takot. Iyon ay mga latay ng kahihiyan. Bago pa makasagot si Manny, isang malakas na boses ang bumasag sa katahimikan na parang kutsilyo. Hoy, ano to? Bakit yan nakaupo sa loob? Agad lumingon ang lahat sa may pintuan. Isang lalaking nakasuot ng plansadong polo at mamahaling relo ang pumasok sa karinderya. Mukha siyang importante, yung tipo ng tao na binibigyan ng daan ng iba. Bakas ang pandidiri sa kanyang mukha habang itinuturo si Roberto. Dito ako kumakain tuwing umaga at ayokong kumain malapit sa ganyang klase ng tao. Ilang customer ang nanigas. Ang iba ay tumango ng bahagya, takot magsalita. Ang iba naman ay umiwas ng tingin, nahihiya sa sinabi ng lalaki pero masyadong duwag para kumontra. Nagmamadaling lumapit ang may-ari, kabado. Sir, pakiusap po. Hindi, bulyaw ng lalaki. Restaurant ba ang pinapatakbo mo o shelter? Hindi ito katanggap-tanggap. Lumiit si Roberto sa kanyang upuan na parang isang sugatang hayop. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Iniurong niya ang kanyang mga kamay mula sa plato. Napatingin siya sa sahig. Ilang libong beses na niyang naranasan ang eksenang ito. Bumulong siya, aalis na lang po ako. Hindi, matatag na sabi ni Manny. Hindi ito pasigaw, pero nandoon ang otoridad ng isang taong nakipaglaban sa buhay, sa loob man o labas ng ring.
Lumingon ang bastos na customer kay Manny, handa na sanang sumagot ng bastos hanggang sa makilala niya ang mukhang nasa harap niya. Teka, kayo, naputol ang kanyang boses habang tinititigan siyang mabuti. Ako si Manny Pacquiao. Nabitay ang hininga ng buong tindahan. Nanatiling kalmado si Manny. Saglit na nawala ang kayabangan ng lalaki, pero saglit lang. Minsan, sadyang matigas ang ego. Ibig ko pong sabihin, syempre po sir, pero siguradong nakikita niyo naman ang problema. Hindi kayo dapat nakikipagsabayan sa ganyang klase ng tao. Tumingin ng matalas si Manny, hindi galit kundi dismayado. Bakit? Tanong niya ng mahinahon. Napakurap ang lalaki. Anong bakit? Tingnan niyo siya. Marumi siya. Mabaho siya. Nagugutom siya, putol ni Manny. At sa ngayon, iyon lang ang tanging bagay na mahalaga. Tumawa ng sarkastiko ang bastos na customer, nag-aaksaya lang kayo ng oras. Hindi nagbabago ang mga iyan. Bibigyan niya ng pagkain ngayon, bukas hihingi ulit yan. Sila ay hindi na niya natapos ang pangungusap. Tumayo si Manny. Hindi sa paraang agresibo o nananakot, kundi may dalang presensya na napakalakas na nagpatahimik sa buong silid. Noong bata pa ako, pagsisimula ni Manny, araw-araw akong nakikipaglaban sa gutom. Natulog ako sa kalsada. Namulot ako ng mga tira-tira sa mga restaurant para lang mabuhay. Maraming napasinghap sa mga mesa. Napakurap ng mabilis ang mayabang na lalaki, hindi inaasahan ang narinig. Pero iba naman yun. Naging disinot ka na ngayon. Nanliit ang mga mata ni Manny sa isang kalmado pero matinding paraan. At sa tingin mo, ano ako bago ako naging sino? Hindi rin ako nakikita ng mundo gaya niya. Binuka ng bastos na customer ang kanyang bibig, pero muling itinalom dahil wala na siyang mahanap na salita. Pero hindi pa tapos ang tensyon. Ilang tao sa labas ang nagsimulang magsalita ng malakas. Hindi dapat nag-aaksaya ng oras si Pacquiao. Masyado siyang mapagbigay. Hindi deserve ng mga taong kalsada yan. Nagkakamali siya. Bawat komento ay tila sumasaksak ng malalim kay Roberto. Lalong napayuko ang kanyang ulo habang bumubulong, aalis na po ako. Hindi ako kabilang dito. Dahan-dahang humarap si Manny sa kanya. Roberto, tingnan mo ako. Alanganing nag-angat ng tingin ang pulubi, may namumuong luha. Deserve mong kumain, sabi ni Manny. Deserve mong ituring na may dignidad. Ang sitwasyon mo ay hindi sukatan ng iyong halaga. Natigilan si Roberto habang nakatitig sa kanya. Wala pang nakipag-usap sa kanya ng ganoon. Kahit kailan. Pero hindi pa rin tapos ang bastos na customer. Sir Manny, hindi niya naiintindihan. Hinihila ng mga ganyang tao pababa ang mga ganitong lugar. Hindi magiging komportable ang mga customer. Tingnan niyo yung mga tao. Lahat sila nakatingin. Lumapit si Manny sa kanya, matatag ang boses. Mabuti. Hayaan mo silang tumingin. Itinuro niya ang buong tindahan. Hayaan mo silang makita kung ano ang hitsura ng kabutihan. Isang mahinang bulungan ang gumapang sa buong silid. Napakuyom ng suntok ang bastos na lalaki. Kalokohan ito. CJ. Magstay kayo sa kanya. Aalis na ako. Lumabas siya ng padabog, binabangga ang mga taong hindi pa rin makapagsalita sa gulat. Pagkaalis niya, isang driver ng tricycle ang mahinang nagsalita. Nakalimutan niya na noong unang panahon, gaya lang din namin kayo, Manny. Hindi mayaman, hindi sikat. Nagpapasalamat na tumango si Manny. Hindi ko nakakalimutan. Kaya nga nandito ako. Bumalik siya sa mesa at muling naupo. Nakatitig si Roberto sa kanyang hindi pa nagagalaw na pagkain, habang tahimik na pumapatak ang mga luha. Bahagyang iniurong ni Manny ang plato palapit sa kanya. Kumain ka na. Huwag mong hayaan ang mundo na kumbinsihin ka na kulang ka. Sa wakas, humawak na ng kutsara si Roberto. Ang unang subo ay mabagal, nanginginig at puno ng emosyon. Nanginig ang kanyang mga labi nang dumampi ang pagkain sa kanyang dila. May luhang gumulong sa kanyang pisngi. Tahimik na nanonood ang mga tao. Wala nang panghusga ngayon. Respeto na. Pagkahiya sa sarili. Paggising. Sa maliit na karinderyang iyon sa isang ordinaryong umaga,
isang maliit na gawa ng kabutihan ang humamon sa bawat diskriminasyon, bawat maling akala, at bawat malupit na instinto na dala-dala ng mga tao nang hindi nila namamalayan. At ang tunay na gulat, ang tunay na turning point, ay hindi ang pagkain. Hindi ang kabutihan. Kundi ang susunod na gagawin ni Manny. Isang bagay na walang sinuman sa kalyeng iyon, maging si Roberto, ang nakahanda. Sa unang subo pa lang ni Roberto, tila bumagal ang takbo ng oras sa loob ng tindahan. Mumunguya siya ng tahimik, parang bawat kagat ay isang alaala ng bawat araw na lumipas siyang walang kain. Bawat gabi na natulog siyang gutom. Bawat umaga na nagising siyang nagtatanong kung makakaligtas pa ba siya. Nakatingin ang lahat sa sobrang katahimikan. Isang lalaking nagvi-video sa kanyang phone ang dahan-dahang ibinaba ang kanyang kamay, biglang nakaramdam ng hiya. Isang dalaga ang napaluha. Maging ang mga batang maingay kanina ay natahimik, nararamdaman ang bigat ng kanilang nasasaksihan. Nagpatuloy si Roberto sa pagkain, maliliit at nanginginig na subo, humihinto bawat ilang segundo para punasan ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi siya kumakain ng matakaw. Hindi siya nagmamadali. Itinuring niya itong isang biyaya na hindi siya sigurado kung karapat-dapat ba siya. Nakaupo si Manny sa harap niya, ang mga braso ay nakapatong sa mesa, malumanay ang mukha pero matatag. Hindi siya naglabas ng phone. Hindi siya nag-post para sa mga tao. Hindi niya pinapakain ang pulubi para sa atensyon. Nagpapakatotoo lang siya bilang tao. Sa labas naman, nanatili pa rin ang epekto ng nangyaring pagtatalo. Ang pag-alis ng bastos na customer ay nag-iwan ng mga bulungan, debate, at mainit na palitan ng salita na umabot hanggang sa kalsada. Isang babaeng nakasuot ng floral na damit ang bumulong sa kanyang kaibigan. Hindi ako makapaniwala na sinabi ng lalaking iyon ang mga bagay na iyon sa harap ni Pacquiao. Sagot naman ng kaibigan niya, may mga tao talagang nakakalimot kung saan sila nanggaling. Isang grupo ng mga estudyante ang nagkukumpulan malapit sa bintana, pilit sumisilip sa loob. Bro, nakaupo lang siya dun kasama yung tao na parang normal na tao lang. Ganyan talaga si Manny. Walang ego, hindi nagpapakitang tao. Pero hindi lahat ay nakakaintindi. Isang nasa middle age na lalaki malapit sa pinto ang napailing. Ang pagpapakain sa isang pulubi ay walang mababago. Walang kwenta yan. Lumingon sa kanya ng matalas ang driver ng tricycle na nagsalita kanina. Siguro nga. Pero ang pagtrato sa tao ng may respeto ay laging mahalaga. Sa loob ng tindahan, huminto sandali si Roberto at bumulong. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Nagpapasalamat ka na, sagot ni Manny. Sapat na ang nagtiwala ka sa akin na maupo rito. Ang simpleng pangungusap na iyon ay mas masakit pa sa anumang suntok na binitawan ni Manny sa loob ng ring. Lumapit ang may-ari ng tindahan, dala ang isang pitsa ng tubig, medyo nanginginig pa rin ang mga kamay. Sir Manny, okay lang po ba ang lahat? Kalmadong sabi ni Manny. Salamat. Tumingin ang may-ari kay Roberto ng may kaba, pagkatapos ay kay Manny at muli kay Roberto. Lumambot ang kanyang mukha habang nagsasalita siya. Kung may kailangan ka pa, magsabi ka lang. Nanlaki ang mga mata ni Roberto, nagulat sa bigla ang kabaitan. Kanina lang, ang lalaki ring ito ang magtataboy sa kanya sa pinto. Tumangon ang may pagsang-ayon si Manny. Hindi kailanman huli ang lahat para magpakita ng awa, sabi niya. Napalunok ang may-ari, nahihiya sa kanyang pag-aalinlangan kanina. Muling sumubo si Roberto at bumulong, pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadyang gumawa ng gulo. Umiling si Manny. Wala kang ginawa. Ang reaksyon ng mga tao ang nagpapakita kung sino sila, hindi ikaw. Biglang may narinig na mabilis na yabag ng mga paa papunta sa tindahan. Lalong lumakas ang mga boses. Isang grupo ng mga trabahador mula sa kalapit na construction site ang lumapit, pinupunasan ang pawis sa kanilang mga noo. Totoo po ba? Tanong ng isa na tila hingal na hingal. Pinapakain niyo po ang isang pulubi sa loob ng tindahan? Tumingin sa kanila si Manny, kalmado at hindi nagagambala. Lahat sila ay nakatitig kay Roberto, hindi sa paraang nandidiri, kundi sa paraang nalilito. Isang matangkad na trabahador ang humakbang pasulong at malakas na nagtanong, bakit siya, sir? Bakit itong isang to? Muling natahimik ang paligid. Hindi ito panlalait, kundi purong kuryosidad.
hindi nanunukso ang mga trabahador. Sinusubukan lang nilang intindihin ang isang bagay na hindi tugma sa nakasanayang sistema ng lipunan. Sumandal si Manny sa kanyang upuan. Dahil nagtanong siya, sagot niya. Nagkatinginan ang mga trabahador, naguguluhan. Pagpapatuloy ni Manny. Karamihan sa mga tao ay takot magtanong, takot sa kahihiyan, takot sa pagtanggi, takot na maliitin sila ng mundo. Malumanay niyang itinuro si Roberto, pero nagkaroon siya ng lakas ng loob na humingi ng tulong. Iyon pa lang, dapat ng irespeto. Isang trabahador ang dahan-dahang tumango. May punto nga. Ang isa naman ay napakamot sa ulo. Nagtanong siya, iyon lang po ang kailangan? Napakalakas na naging epekto sa loob ng silid. Ang panghusga ay naging pagninilay. Ang diskriminasyon ay naging pag-unawa. Dahan-dahang ibinaba ni Roberto ang kanyang kutsara, nalulunod sa atensyong natatanggap niya. Sir Manny, ayoko pong pinapanood ako ng lahat habang kumakain. Lumambot ang boses ni Manny. Kung ganoon, dapat silang lumingon sa iba. Tumingin siya sa paligid. Marami ang kusang nagbaba ng tingin. Pero isang matandang lalaki sa sulok, na kanina patahimik, ang nagsalita sa wakas. Umabante siya, magkahawak ang mga kamay at basa ang mga mata sa emosyon. Anak, sabi ng matanda kay Roberto, huwag kang mahiya. Lahat kami rito ay dumaan sa hirap. Ang iba sa amin ay naghihirap pa rin, pero walang sinuman ang dapat makaramdam ng hiya dahil lang sa siya ay nagugutom. Natigilan si Roberto habang nakatitig. Sa matanda. Pagpapatuloy ng matanda at walang sinuman ang dapat parusahan dahil sa pagpapakita ng kabutihan. Nagkaroon ng bulungan ng pagsang-ayon sa paligid. Pero may isang hindi inaasahang nangyari. Isang binet mula sa likuran ang biglang lumapit, bit-bit ang isang maliit na brown bag. Hibi, bumili ako ng tinapay kanina, mahiyain niyang sabi. Kung gusto mo, maaari ko rin itong ibahagi. Hindi makapaniwala si Roberto. Pero may pagkain na ako. Nagkibit balikat ang binete. Gayunpaman, hindi mo dapat maramdamang nag-iisa ka. Mumiti ng bahagya si Manny. Diyan, Anya, nagsisimula ang pagbabago. Iba na ang pakiramdam sa loob ng tindahan. Hindi na ito lugar ng panghusga, kundi isang lugar kung saan naalala ang pagiging tao. Subalit, ang tunay na gulat, ang tunay na puntong magbabago sa lahat, ang sandaling magpapatigil sa buong kalye, hindi pa ito nangyayari dahil ang susunod na gagawin ni Manny, walang sinuman, hindi ang mga tao, hindi ang may-ari ng tindahan. Kahit si Roberto ang nakakita na darating ito. Kakaiba ang katahimikan sa kalye habang humahakbang si Manny Pacquiao sa pagitan ng taong walang tirahan at ng store manager. Relax ang kanyang tindig pero ang kanyang presensya ay hindi kayang baliwalain. Ang mga taong kanina ay nanonood lang sa malayo ay unti-unting lumalapit. Tila hinihila ng bigat ng sandaling iyon. Paisa-isang nawala ang ngisi ng manager habang dahan-dahang itinaas ni Manny ang kanyang ulo. Hindi agresibo, hindi galit, mahinahon lang, gaya ng isang taong walang kailangang patunayan, pero kayang tapusin ang sitwasyon sa isang pangungusap. Pero hindi nagsalita si Manny. Sa halip, inilabas niya ang kanyang pitaka, binuksan ito, at kinuha, hindi pera, kundi isang maliit na identification card. Isang bagay na opisyal, isang bagay na importante. Napakurap ang manager at napaatras. Teka. Iyan ba ay, hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang assistant ng tindahan, ang batang cashier na tahimik lang na nagmamasid, ang unang napasinghap. Iyan ay congressional badge. Tumingin siya kay Manny nang nanlalaki ang mga mata. Kayo-kayo po siya. Kumalat ang bulong-bulungan sa mga tao. May bumulong, sandali, si Manny ba yan? Ang isa naman ay sumilip ng maigi. Hindi maaari. Si Manny Pacquiao, narito sa ganitong kalagayan? Pero wala pa ring sinasabi si Manny. Hindi niya ipinapakita ang badge para magmayabang ng kapangyarihan. Hindi niya sinusubukang takutin ang sinuman. Hinahayaan lang niyang lumabas ang katotohanan. Natural lang, nang walang pilit, naubos ang kumpiyansa ng manager na parang tubig na tumatagas mula sa sirang tubo. Natisod siya paatras, nabangga ang estante ng mga delata. Ano? Ano ito? Hindi mo sinabing isa kang importanteng tao. Nagtaas ng kilay si Manny at nagsalita na sa wakas. Hindi ko akalaing kailangan ko pang gawin yun.
Walang galit sa kanyang boses, walang yabang, purong katotohanan lang. Itinaas niya ang badge, sapat lang para maintindihan ng manager kung sino ang kanyang iniinsulto, saka ito tahimik na ibinalik sa pitaka na tila wala lang itong halaga. Nanatiling tahimik ang mga tao, mangha sa kung gaano siya kadaling magpakumbaba. Ang taong walang tirahan sa kanyang tabi ay nakadilat ang mga mata, hindi alam kung paano magre-react. Sir, hindi niyo na po kailangang gawin yun. Ipinatong ni Manny ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki. Hindi ko ginawa iyon para ipahiya ang kahit sino, malumanay niyang sagot. Ginawa ko yun dahil walang sinuman ang karapat-dapat na ituring na parang basura. Tumingin ang assistant sa hindi nagalaw na tray ng pagkain sa counter, naroon pa rin dahil tumanggi ang manager na isilbi ito. Nagmamadali siyang lumapit, binuhat ito at iniabot kay Manny. Sobrang sorry po, sir, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi po siya ang kumakatawan sa aming lahat. Pakiusap, ibigay niyo po ito sa kanya. Tumango si Manny bilang pasasalamat, kinuha ang mainit na pagkain at inilagay sa mga kamay ng taong walang tirahan. Pero sa halip na umalis, humarap siyang muli sa manager. Bakit mo siya itinuring ng ganoon? Tanong ni Manny, hindi nang husga, nagtatanong lang. Dahil mukha siyang pulubi. Napalunok ang manager, nagsisimulang mamuo ang pawis sa kanyang noo. Ang mga taong gaya niya. Pumupunta sila rito araw-araw. Wala silang binibili. Pinapapangit nila ang lugar. Hindi ko alam na isa pala akong importanteng tao, dugtong ni Manny. Natigilan ang manager. Dahan-dahang umiling si Manny. Ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa kung sino ang isang tao. Ang respeto ay dapat nakadepende sa kung sino ka. Mas masakit ang mga salitang iyon kaysa sa anumang suntok na naibitaw ni Manny. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay tumango. Ang iba ay nagbaba ng ulo sa hiya, naaalala ang mga pagkakataong sila rin ay nanghusga sa iba. Bumulong ang taong walang tirahan, tama siya. Hindi mo dapat tratuhin ng masama ang kahit sino. Hindi mo alam ang pinagdadaanan nila. Lumapit ang assistant sa manager, matatag ang boses pero kontrolado. Ilang buwan na niya itong ginagawa. Nagrereklamo ang mga customer. Nagrereklamo ang mga staff, pero hindi siya nakikinig. Sumabog ang manager. Huwag kang makialam dito. Ako, tama na, pato ni Manny, hindi malakas ang boses pero may otoridad na nagpatahimik sa lahat. Sayo na ang tindahan mo, Anya. Panatilihin mo ang posisyon mo. Panatilihin mo ang pride mo kung gusto mo. Humakbang siya ng mas malapit. Pero intindihin mo ito. Ang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa pagtayo sa likod ng counter. Ang kapangyarihan ay nanggagaling sa kung paano mo tinatrato ang mga tao kapag iniisip mong walang nakatingin. Natigilan ng manager na pagtanto na hindi lang siya kinakausap ni Manny Pacquiao. Tinuturuan siya nito. Lumingon si Manny at sininyasan ang taong walang tirahan. Tara na. Ihanap natin kayo ng totoong makakain, masigla niyang sabi. Pero bago sila makaalis, tumawag ang assistant. Sir Manny, sandali po. Napalunok siya sa katumingin sa taong walang tirahan. Ano pong pangalan niyo? Napakurap ang lalaki. Ilang taon na ang nakalipas mula nang may magtanong sa kanya niyan. Luis. Umiti ang assistant. Luis, maaari kang pumunta rito kahit kailan. Sisiguraduhin kong matatrato ka ng tama. Tumango si Manny bilang pagsang-ayon. Ganyan dapat. At kasabay niyon, lumabas siya ng tindahan kasama si Luis, habang nakatingin ang lahat, ang iba ay mangha, ang iba ay nahihiya, lahat ay tahimik. Pero sa sandaling sumara ang pinto sa likuran niya, nag-ingay ang buong kalye. May mga bumubulong, may mga pumapalakpak, ang ilan ay nire-record ang sandali ng mapagtanto nilang may pagpapakumbaba pa rin sa mundong puno ng yabang. Hindi lumingon si Manny. Hindi niya kailangan ng palakpak, hindi niya kailangan ng pagkilala, hindi niya kailangan ng pasasalamat. Dumating siya bilang estranghero, kumilos bilang tao, at umalis bilang isang aral. Isang aral na hinding-hindi malilimutan ng store manager. Nagsisimula nang lumubog ang araw, naglalatag ng mahahabang anino sa kalye, habang magkasamang naglalakad sina Manny at Luis, iniiwan ang karamihan at ang tensyon sa tindahan. Pero kahit nasa labas na sila, ang emosyon ng nangyari ay nanatili sa likuran nila na parang isang alingawngaw.
Mahigpit na hawak ni Luis ang pagkain sa kanyang mga kamay, tila natatakot na baka bigla itong maglaho kapag naluwagan ang hawak. Hindi siya sanay na tratuhin ng may dangal, lalo na ng isang taong tulad ni Manny Pacquiao. Ang lalaki sa kanyang tabi ay mahinahong naglalakad, ang mga kamay ay nasa bulsa, relax na parang wala namang kakaibang nangyari. Pagkaraan ng ilang hakbang, mahinang nagsalita si Manny. Ayos ka lang? Tumango si Luis, nakayuko pa rin ang mga mata. Bakit po? Opo, sadyang wala lang kasing tumatayo para sa akin. Hindi nang ganoon. Kahit kailan. Sinulyapan siya ni Manny. Hindi mo deserve na tapakan. Walang sinuman ang deserve nyon. Narating nila ang isang maliit na bench malapit sa isang tahimik na sulok ng kalye. Sinenyasan ni Manny si Luis na maupo. Sa isang sandali walang nagsalita sa kanila. Maraming dumadaan, ang ilan ay pasimpleng sumusulyap kay Manny, ang iba naman ay nagkukunwaring walang napapansin, pero wala siyang pakialam. Nakatuon lang siya kay Luis. Maya-maya, sinabi ni Manny, kumain ka na. Lumalamig na ang pagkain mo. Tumingin si Luis sa mainit na tray, nag-aalinlangan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakakain ng maayos, bulong niya. Kung ganoon, magandang araw ang ngayon para magsimula muli, sagot ni Manny ng may ngiti. Dahan-dahang binuksan ni Luis ang lalagyan, ang amoy ng mainit na kanin at manok ay humalimuyak sa hangin. Lumambot ang kanyang mga mata, na puno ng luha. Sinubukan niyang pigilin ito. Salamat po. Maraming salamat. Hindi siya tinapik ni Manny sa likod o nagbigay ng mga salitang pampalubag loob. Nanatili lang siyang nakaupo sa tabi nito, isang taong naroon para sa kapwa, na mas nakaka-comfort kaysa sa ano paman. Pagkaraan ng ilang minuto, tinanong na rin ni Luis ang tanong na kanina pa niya kinakatakutang itanong. Manny, bakit mo ako tinulungan? Hindi mo naman ako kilala. Sumandal si Manny paharap, ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Hindi ko kailangang kilalanin ka para irespeto ka, anya. At hindi ko kailangang malaman ang kwento mo para maintindihang may pinagdadaanan ka. Napakurap si Luis. Magsalita kayo parang naranasan niyo na rin yan. Mahinang natawa si Manny. Lumaki ako walang-wala, sabi niya. May mga araw na natutulog ako sa karton. Mga araw na nagsasanay akong gutom. Mga araw na namamalimos ako para lang mabuhay. Natigilan si Luis, nakatitig sa kanya. Nagutom kayo. Maraming beses, tango ni Manny. Kaya kapag nakakakita ako ng taong naghihirap, hindi estranghero ang nakikita ko. Nakikita ko ang sarili ko noon. Isang malalim na katahimikan ang sumunod, katahimikang puno ng pag-unawa, empatya, at pinagsaluhang sakit. Ibinaba muna ni Luis ang tray, pinahid ang kanyang mga mata. Hindi ko ginusto ang buhay na ito, bulong niya. Nagkatrabaho ako noon, may pamilya, maliit na apartment. Tapos nagkasakit ako, nawalan ng trabaho, lahat naglaho. Inakala ng mga tao na pinili ko ito. Hindi. Humarap ng husto si Manny sa kanya. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kahit kanino, malumanay niyang sabi. Masyadong mabilis manghusga ang mga tao. Tinitingnan nila ang suot mo at iniisip na alam na nila ang kwento mo. Pero ang hirap ay hindi humihingi ng permiso para pumasok sa buhay ng kahit sino. Huminga ng malalim si Luis. Kayo lang ang kumausap sa akin ngayong araw na parang tao ako. Lumambot ang ekspresyon ni Manny. Tao ka naman talaga, Anya. At huwag mong hayaang ang yabang ng isang tao ay magpabura sa iyon yun. Sa isang sandali, tinitigan lang ni Luis ang pagkain, saka dahan-dahang nagsimulang kumain, ninanamnam ang bawat subo. Pero ang mas malalim na init ay hindi nanggaling sa pagkain, kundi sa dangal na ibinalik ni Manny sa kanya. Ilang mga dumadaan ang nagtipon sa malapit, pasimpleng nanonood, nagbubulungan. May nagsabi, ipinagtanggol niya siya, at ngayon ay kasama niya siyang nakaupo na parang kaibigan. Dagdag pa ng isa, makapangyarihan ang pagpapakumbaba kapag nakita mo ito sa sarili mong mga mata. Hindi pinansin ni Manny ang atensyon. Hindi niya ito ginagawa para sa kamera. Hindi niya ito ginagawa para sa palakpak. Hindi niya ito ginagawa para magmukhang mabuti. Ginagawa niya ito dahil ito ang tamang gawin. Matapos kumain ni Luis, isinara niya ang lalagyan at bumuntong hininga ng malalim. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gumaan ang pakiramdam.
Manny, mahina niyang sabi. Wala akong anumang maibibigay sa inyo. Kahit mga salitang sapat para magpasalamat. Umiling si Manny. Hindi mo kailangang magbigay ng kahit ano sa akin. Alagaan mo lang ang sarili mo. Kapag humampas ang buhay, masakit, pero nakatayo ka pa rin. Malaking bagay iyon. Mahinang umiti si Luis. Siguro may natitira pa akong konting lakas. Meron pa, matatag na sabi ni Manny. At huwag mong kakalimutan yun. Yumuko si Luis, saka dahan-dahang kinuha ang isang bagay sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang lumang gusot na litrato. Isang mas batang bersyon ng kanyang sarili ang nakatayo, nakangiti sa tabi ng dalawang katrabaho sa isang construction site. Ako ito noon, tahimik niyang sabi. Hindi ako laging ganito. Kinuha ni Manny ang litrato, tinitigang maigi at ibinalik ito ng may respeto. Ikaw pa rin yan, Anya. Ang sitwasyon mo ang nagbago. Hindi kung sino ka. Muling pinahid ni Luis ang kanyang mga mata. Ang marinig yan mula sa inyo. Mas malaki ang halaga niyan kaysa sa inaakala nyo. Tumayo si Manny at inilahad ang kanyang kamay, hindi para itayo siya mula sa lupa, kundi para itaas ang kanyang loob. Tinanggap ito ni Luis. Naglakad sila ng maikli hanggang sa marating ang isang maliit na shelter na pinatatakbo ng mga volunteer. Huminto si Manny sa labas ng pasukan. Pasok ka na, mahinang sabi niya. Magpahinga ka, magpainit. Magsimula kang muli. Tumingin si Luis sa shelter, saka muling tumingin kay Manny. Tingin niyo po ba talaga mababawi ko pa ang buhay ko? Ngumiti si Manny. Naniniwala akong kahit sino ay kayang bumangon muli, kasama ka na roon. Tumangon ng dahan-dahan si Luis, namumuo ang tapang sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naglakad siya patungo sa isang lugar na hindi parang parusa, kundi parang pag-asa. Habang pinapanood siyang pumasok ni Manny, huminga ito ng malalim, isang tahimik na kasiyahan ang bumalot sa kanya. Hindi man niya binago ang mundo ngayong araw, binago naman niya ang mundo ng isang tao, at minsan, sapat na iyon. Pagkatapos, nang hindi naghihintay ng papuri o pagkilala, tumalikod siya at naglakad palayo patungo sa liwanag ng dapit hapon. Kung paano siya dumating, tahimik, mapagpakumbaba, tao. Ang simoy ng hangin sa gabi ay marahang humahaplos sa mga kalye ng lungsod habang naglalakad palayo si Manny Pacquiao mula sa shelter, magaan ang kanyang mga hakbang, pero puno ng malalim na iniisip ang kanyang puso. Ang mundo sa paligid niya ay nagpapatuloy sa dati, busina ng mga sasakyan. Kwentuhan ng mga tao, mga tindero na nagsasara na ng pwesto. Subalit, ang sandaling kapapasalang niya ay nananatili sa hangin na parang isang malambot na alingaungaw. Nakakita na siya ng mga tagumpay sa punong-puno na arena, nagtaas na ng mga sinturon sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw, nakarinig na ng mga hiyaw ng kanyang pangalan sa iba't ibang kontinente. Pero itong tahimik at hindi ipinagdiriwang na pagkilos para sa kapwa, mas malalim ang pakiramdam nito kaysa sa anumang world title na napanalunan niya. Habang naglalakad, bumalik ang mga alaala ng sarili niyang nakaraan. Ang gutom, ang mga gabing natutulog sa labas, ang mga araw na naglalakad sa kalye para maghanap ng trabaho. Naalala niya ang hiya ng pagiging baliwala, ang hapdi ng mahusgahan dahil sa hitsura sa halip na sa pagkatao. Hindi lang awa ang naramdaman niya para kay Luis. Pagkilala ito, bulong niya sa sarili. Masyadong madaling makalimot ang mga tao kung ano ang pakiramdam ng walang-wala. Narating niya ang isang busy na intersection kung saan ang traffic lights ay kulay pula. May mga taong naghihintay sa magkabilang panig, abala sa kanilang mga phone, nalulunod sa kanilang sariling routine. Tiningnan sila ni Manny, mga lalaki at babaeng maayos ang pananamit, mga estudyanteng tumatawa, mga matatandang may dalang pinamili, at naisip niya kung ilan sa kanila ang nalampasan ang isang tulad ni Luis ngayong araw. Ilan ang tumingin pero hindi nakakita, nakarinig pero hindi nakinig, nang husga pero hindi umintindi. Nang maging berde ang ilaw, dahan-dahang tumawid si Manny, ang mga kamay ay nakasilid sa bulsa. Hindi siya galit pero nakaramdam siya ng responsibilidad. Hindi bilang isang boksinggero, hindi bilang isang public figure, kundi bilang isang tao. Ang ipaalala sa mga tao ang isang bagay na madalas makalimutan ng mundo. Habang nagpapatuloy sa kalye, isang bata ang nakakilala sa kanya at napasinghap. Manny, ikaw ba yan? Patakbong lumapit ang bata, hingal na hingal sa pananabik. Idol po kayo ng tatay ko sa mga laban nyo.
Pwede po bang magpa-picture? Ngumiti si Manny. Siyempre naman. Nagpa-picture sila, pero bago umalis ang bata, marahang ipinatong ni Manny ang kamay sa balikat nito. Maging mabuti ka, sabi ni Manny nang may mainit na ngiti. Lagi. Hindi bale kung sino man ang taong iyan. Ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Tumango ng matatag ang bata, tila tinatanggap ang isang misyon, saka tumakbo pabalik sa kanyang mga magulang. Pinanood siya ni Manny, umaasang ang aral na iyon ay dadalhin ng bata hanggang sa kanyang paglaki. Sa banda pa roon, narating ni Manny ang isang maliit na parke. Hindi ito magarbo, ilang puno lang, isang bench, at isang tahimik na fountain. Pero naupo siya, hinahayaang humupa ang ingay ng mundo sa paligid niya. Tiningnan niya ang kanyang mga mga kamay ring ito na nagpabagsak ng mga kampyon, nag-angat ng mga tropeo, at nakipagkamay sa mga presidente. Ngayong gabi, ang mga kamay na ito ay simpleng nag-abot lang ng pagkain sa isang taong nangangailangan. Nakapagpakumbaba ito sa kanya. Naisip niya ang store manager, ang kayabangan, ang kalupitan, ang kakulangan ng malasakit. Pero naisip din niya ang assistant, sapat ang tapang para humakbang, sapat ang kabutihan para humingi ng paumanhin, sapat ang lakas para tumayo sa kung ano ang tama. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Tungkol ito sa pagpili. At ngayong araw, nakita niya ang pinakamasama at ang pinakamabuti sa mga tao. Ang tingin ni Manny ay napunta sa nagdidilim na langit. Akala ng mga tao, ang tagumpay ay maingay, mahina niyang sambit. Pero ang totoo, ang tunay na kadakilaan ay tahimik. Walang kamera, walang spotlight, isang tao lang na tumutulong sa kapwa. Naalala niya ang nanginginig na boses ni Luis. Kayo lang ang kumausap sa akin ngayong araw na parang tao ako. Ang pangungusap na iyon ay nagpaulit-ulit sa isip ni Manny na parang isang mabigat na nota na ayaw mawala. Ilang tao ang dumaan kay Luis ngayong araw? Ilan ang nagkunwaring hindi siya nakita? Ilan ang gumamit ng dahilan? Busy ako. Hindi ako makakatulong. Siguro deserve niya yan. Hindi ko problema yan. Ipinikit ni Manny ang kanyang mga mata. Lahat ay may kwento. Lahat ay may pinapasang laban na hindi nakikita ng mundo at ang respeto ay walang bayad. Habang nakaupo roon, inisip niya si Luis na nag-aayos na sa shelter, baka may mainit na kama na para sa gabi, baka binabati ng mga volunteer na tinatrato siya ng mabuti, baka nakakaramdam ng pag-asa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. At sapat na iyon. Hindi na kailangang mag-follow up ni Manny. Hindi niya kailangan ng credit. Hindi niya kailangang i-check kung makakabangon ba si Luis. Naniwala siya sa kanya. Iyon ang unang hakbang. Ang hakbang na madalas na kailangan ng mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Manny mula sa bench at nagsimulang maglakad muli. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagsimula ng magningning, nagpipinta ng mga gintong guhit sa semento. Naglakad siya ng payapa, nang walang pagmamadali, alam na ang araw na ito ay natapos ng eksakto kung paano ito nararapat. Pero bago lumiko sa huling kanto, huminto siya at mahinang nagsalita na tila kinakausap ang buong mundo. Ang respeto ay hindi nakukuha pagkatapos ng tagumpay. Ang respeto ay ibinibigay dahil tayong lahat ay tao. Huminga siya ng malalim. Ang kabutihan ay isang lakas. Ang pagpapakumbaba ay isang kapangyarihan, at ang malasakit ay isang tagumpay na walang sinumang makakaagaw. Pagkatapos ay gumiti siya ng bahagya at tapat, at nagpatuloy sa kalsada. Dumating siya ng araw na iyon bilang estranghero. Umalis siya bilang isang paalala na ang pagiging tao ay nagsisimula sa isang simpleng gawa. Ang pagtingin sa iba bilang kapantay, kahit na sinasabi ng mundo na dapat mo silang tingnan pababa. Kung naniniwala kang ang pagpapakumbaba ay lakas, kung naniniwala kang ang kabutihan ay kayang bumago ng buhay ng isang tao, kung naniniwala kang ang respeto ay para sa lahat, sabihin mo ito ng may dangal.